So, mga kakayahan ng isang babae na talagang lubos na makapagpapaadik sa isang lalaki para isipin ka. Yes, mga kamamay. Meron kayong mga katangian, meron kayong ginagawa na hindi nyo lang siguro mabigyan ng focus. Pero nakikita ko, marami ang mga kalalakihang naaadik sa mga babae sa kakaisip nila sa inyo kapag ginawa mo yung mga bagay na to. Kaya mga girls, mga kamamay, binigyan ko talaga ng pansin itong mga ginagawa ninyo na kapag ginawa nyo ng tuloy-tuloy, ginawa ninyo ng maayos. Kasi minsan, kaya hindi nyo ito magawa kasi hindi kaya ng damdamin nyo, hindi kaya ng nararamdaman nyo. Pero ngayon, tutumbukin ko yung mga talagang totoong faktor na maaari nyong gawin upang kaadikan kayo ng isang lalaki at para lagi kanyang isipin. Okay, so nakaka-excite tong topic na to mga kamamay at sigurado ako magugulat kayo sa mga bagay na sasabihin ko sapagkat sasabi niyong totoo nga at makakatulong nga ito sa inyong mga buhay pag-ibig. Kaya mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko, wala naman po itong bayad. If ever na nagugustuhan mo, nawiwiling kang panoorin yung mga videos na ginagawa ko at nakakatulong talaga sa inyong mga buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dito kung mayroon kang gustong idagdag o mayroon kang gustong ipatopic next content. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa iyo kamamay at simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang lubos na maadik sa iyo ang isang lalaki para isipin ka? So ito yung una mong dapat gawin. Kailangan meron kang kakayahan na maging abala sa ibang mga bagay. Yes, mga kamamay, kailangan huwag ka masyadong mag-focus sa lalaki. Even though, kahapon, sinagot mo siya. Okay? Kapag kakahapon mo lang siya sinagot, nandoon yung excitement. Talagang gustong-gusto mo siyang makachat. Gustong-gusto mo siyang makatawagan. Pero mali po yung iniisip ninyo na kailangan maging excited kayo, maging attented kayo palagi. Hindi po dapat ganon. Kailangan magbibigay ka lang ng oras sa lalaki pero sakto at sapat lang. The rest, kailangan maging busy ka pa rin sa ibang mga bagay. Lalong-lalo na sa mga bagay na makapag-i-improve sa iyo, makakapagbigay ng pag-unlad sa iyo. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Siyempre, pwede mong unahin yung business mo. Kung may trabaho ka, unahin mo yon. Kung nag-aaral ka, lalong mas unahin mo yon. Di ba? Sapagkat ang lalaki is nandyan lamang. Kapag ang isang lalaki binigyan nyo ng maraming oras, halos oras-oras ka nagpaparamdam, tumatawag, nananawa po ang mga yan. At pag nanawa po ang mga yan, kalaunan, baka wala pa kayong 3 months or 5 months, baka magbago na ang trato niyan sa iyo. Mamaya, anong ibig mong sabihin magbabago ang trato? Oo, tama ka. Magbabago ang trato sa iyo sapagkat naumay na siya. Sapagkat na-conclude ka na niya. Anong ibig sabihin nun? Sapagkat na-summary ka na niya. Ibig sabihin, ganito pala tong babae na to. Palaging may oras sa akin, nakakaumay, nakakasakal din minsan, lagi nang gustong mag-update ako sa kanya. Huwag niyong hintayin maging ganun sa inyo ang isang lalaki. Huwag niyong hintayin na magreklamo sa inyo ang isang lalaki. Pero minsan, kahit gustong-gusto nang magreklamo ng isang lalaki sa inyo dahil bago pa lang kayo sa inyong relasyon, hindi niya magawa. At tanging pag-iwas, tanging pagdadahilan na lamang sa tuwing mag-reply ka, sa tuwing tatawag ka, ang isusukling niya sa inyo. Kaya mga kamamay, nawawala yung spark, nawawala yung init, nawawala yung excitement. So anong dapat nyong gawin para magtuloy-tuloy yung pagka-addict, yung pag-iisip ng isang lalaki sa inyo? Syempre, mag-focus ka na maglaan ng mas maraming oras sa ibang mga bagay. Hindi puro sa lalaki lamang. So, sana malinaw tayo dyan, mga kamamaya. So, number 2. Kailangan meron kang kakayahan na hindi maghabol sa kanya. Yes, mga kamamay. Kasi the more na naghahabol ka, halimbawa, okay kayo. Tapos after a month, nagkaroon kayo ng tampuhan, nagkaroon kayo ng away. Minsan kasi kahit nasa lalaki ang problema, siya pa yung may ganang magtampo. Kapag gano'n mga kamamay, kailangan may kakayahan ka na manatili lamang dito. Hindi mo kailangang habulin yung lalaki. Hindi mo kailangan na magmakaawa sa lalaki, patawarin ka lang. Okay lang sana kung ikaw yung may kasalanan. Mag-sorry ka sa kanya, pero hindi mo rin obligasyon na humabol ng humabol. Yung simpleng sorry, okay? Okay na yon. Hindi mo kailangan magmakaawa, lumuhod sa kanya para lang mapatawad ka niya.
Pero kung ang nangyayari, siya yung may kasalanan tapos siya pa yung nagpapahabol, kailangan tiisin mo siya. Kailangan meron kang pamigil, may kakayahan kang pumigil ng emosyon mo na kailangan hindi ka maghabol sa kanya. Lalaki yun eh. Ikaw yung babae at ikaw dapat yung may value sa sarili mo. Hindi dapat ikaw yung tipong naghahabol kahit may kasalanan ka pa o kasalanan man niya, hindi mo siya kailangang habulin. Mag-sorry ka pero wag mong obligahin ang sarili mong habulin siya magmakaawa sa kanya sapagkat hindi bababa ang pride ng isang lalaki kapag kaganyan. Kung gusto mong kaadikan ka ng isang lalaki, kailangan nag-iisip siya sa iyo. Mamaya, anong ibig mong sabihin nag-iisip siya sa akin? Ibig sabihin, kung may kasalanan siya, at siya pa yung may ganang mag-no contact rule, magtampo, lumayo at magmatigas dahil inaakala niya maghahabol ka, hindi mo dapat gawin yon. Pag hindi mo ginawa yon, mag-iisip ang isang lalaki. Bakit kaya hindi ako hinabol nun? Baka mamaya, hindi na yung bumalik sa akin Baka mamaya, iwanan niya na ako. So, ganun yung magiging thinking, ganun yung magiging mindset ng isang lalaki. Kung kaya't, sa paglayo niya, muli siyang babalik sa iyo. Sapagkat nakikita niya yung halaga mo Alam naman niya sa kanyang sarili, nakasalanan niya. So, kaya lang siya nagmamatigas at lumalayo, tumataas ang pride kasi malambot ka, kasi kaya kanyang baliktarin. Kasi nasa ilalim ka o alipin ka ng pag-ibig niya, which is nabubulag at nagiging bobo kayo kapag nandun na kayo sa isang relasyon na ganun. Kapag nandun na kayo sa sitwasyon na ganun. Kaya mga girls, sinasabi ko palagi, hindi nyo kailangang maghabol sa isang lalaki. It's either kasalanan ninyo o kasalanan man niya. Sa ganon, mas tataas ang value ninyo, mas makikita ng lalaki ang halaga nyo, at syempre kaadikan kayo ng mga lalaki na yan sa pag-iisip. So, number 3, kailangan meron din kayong kakayahan na maging independent woman. Yan mga kamami, sinasabi ko sa inyo. Hindi palagi na sa lalaki ang asa ninyo. Hindi palaging sa lalaki ang daing ninyo kung ano man ang kakulangan sa inyo. Learn how to find your job. Also, hindi po pwedeng nakadepende palagi sa isang lalaki. Ang hirap ng ganyan. Baka mamaya masumbatan kayo at yun ang mas masakit. Bilang isang babae, hindi nyo obligasyon na palagi kayong humingi sa isang lalaki. Hindi po pwedeng ganyan. Kamamay, sabi naman niya sa akin dito lang ako sa bahay. Ayaw niya akong pagtrabahuhin. Gusto niya, pagsilbahan ko lang siya, pag uuwi ng trabaho, pag aalis ng trabaho, pamalan siya ng damit, ipagluto. Oo mga kamamay. Sinasabi lang niya yan para sa ganun na masecure niya na okay ka lang, hindi ka mahirapan sa trabaho. Yung simpleng pagluluto, pagtulong sa kanya sa pagpe-prepared, para sa kanya, okay na yon, natulong mo sa kanya. Pero, in other hand, mga kamamay, darating ang panahon, napapagod niya sa trabaho. Tao lang yan. Nagkakasakit. Minsan, hindi komportable sa nararamdaman. Kung kaya tumataas ang presyon. Kaya minsan, nagagalit sa inyo, nakakapagsalita ng hindi maganda. Pero hintayin niyo pa ba yon? Okay, hintayin niyo pa ba na mataasan kayo ng boses? Huwag nang gano'n mga kamamay. Maghanap na kayo ng sideline ng inyong magiging career kahit nasa bahay kayo. Maraming ganyan. Maging independent woman kayo. Yung tipong kapag nag-away kayo, hindi nyo kailangang lumapit sa kanya para humingi ng pambili ng bigas. Okay, ang hirap ng gano'n Magkaaway kayo pero dahil lamang sa wala kang pambili ng ganito, ganyan, lalapit ka sa kanya. Ang hirap ng gano'n. Kaya mga kamamay, kung gusto mong kaadikan kayo ng isang lalaki, kailangan maging independent woman kayo. Yung tipong kahit magkalayo kayo, magkaaway kayo, hindi ka bumabalik sa kanya. Ibig sabihin, kaya mo ang sarili mo. Kaya mong mabuhay nang wala siya. Ganun ang ibig sabihin mga kamamay. Sa ganyang paraan, hahabulin ka, kaadikan ka ng isang lalaki. At palagi kanyang iisipin. So next, ang kakayahan na hindi itigil ang pag-self-improve, pagpapaganda at pagpapasexy. Yan mga kamamay. Ito talaga, nakakatulong at makakatulong pa ito sa napakaraming mga kababaihan na kung sa tingin ninyo, nawawalan na kayo ng halaga, hindi na kayo napapansin, hindi na kayo nare-recognize ng isang lalaki, especially ng jowa nyo, ng asawa ninyo, o kung sino mang kasama nyong lalaki. So kailangan huwag kayong tumigil sa pag-self-improve. Napakahalaga na ito. Sa pag-aayos at pagpapasexy. Dahil karamihan nagiging dahilan kung bakit tumitingin sa iba ang isang lalaki dahil nagbago ka na, hindi mo na na-maintain yung sarili mo, tumaba ka na, naging losyang ka na. So wag mong itigil yun kapag may kakayahan ka na hindi itigil yung mga bagay na yan, malamang sa malamang,
patuloy pa rin ang pagka-addict sa pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Hindi kanya ipagpapalit, hindi siya makakagawang tumingin sa iba. Kahit dalaga pa, ang makita niya sa araw-araw, hindi kanya ipagpapalit. Iba ang karisma ng isang babaeng patuloy na nag-i-improve, patuloy na nag-aayos, at patuloy na nagpapasexy alang-alang sa kanyang kapareha. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko palagi sa inyo, ingatan ng sarili, wag magdahilan. Kasi yung iba nagdadahilan eh. Kamamay, matanda na ako eh. Kamamay, wala akong pera eh. Hindi nyo kailangan mag-ayos ng sobra. Ang kailangan nyo lang ay simple pero presentable. Hindi nyo kailangan ng pera para mag-workout and exercise. Mag-jogging kayo sa umaga, mag-zumba kayo, may mga online tutorials, makakatulong yun para kayo ay pumayat. Yung inyong mga diets, pwede kayong mag-search, maghanap online. Napakarami na ngayon. Hindi na kayo maaaring magdahilan pa sa akin na hindi nyo kaya, na wala kayong budget, na hindi kaya ng inyong bulsa na bumili ng ganito, ganyang kamamahal na pang-ayos. So mga kamamay, please, kung may kakayahan kayo na hindi tumigil sa pag-aayos, okay? Pag-self-improve at pagpapasexy, malamang sa malamang, walang lalaki ang maghahanap at patuloy ang pagiging addict niya sa pag-iisip sa inyo. So yun lang sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang patuloy na ma-addict, kaadikan kayo ng isang lalaki sa pag-iisip sa inyo. So mga kamamay, sana makatulong yung mga tips na to at sigurado ako na pasasalamatan nyo ako pag na-perfect nyo ito at nagawa nyo sa inyong relasyon. So paano mga kamamay? Maraming salamat sa nanood at tumapos. Huwag sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito para sa susunod na video, ma-recognize ko rin kayo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.